Alright, welcome back mga ka-Johnny. Andito po muli yung new lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So sa mga bago dito sa ating channel, subscribe na po kayo, like, share at hit nyo na yung notification videos para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin. Excuse me. Dito sa mga OLA review, OLA update at mga usapang OLA, pati na rin sa iba't ibang uri ng mga scam na maaaring mangyari sa inyo na pinapa-aware ko sa inyo para maintindihan nyo kung paano kayo makakaiwas dito sa mga scam na ito, sa mga online scam at kung ano ng mga cybercrime scam mga ka-Johnny. So yun, simulan natin sa isang usapin. Yung nakaraan may na-post na ako rito, nagawa ng video, no? Pero nagiging tanamak ng husto. Meron kasi nagpa-report sa akin na, kala ko may daga. Meron kasi nag-report dito sa group at ina-approve nga na kung maaari magtatanong siya, ito, tungkol ito sa mga group, mga group Gs, sa mga group chat, sa mga Telegram. Paalala lang, lagi kayong mag-iingat sa mga advanced fee scam na kahit mismo ang SEC ay nagpapaalala na huwag kayong basta-basta maniniwala kahit na sila ay rehistradong araw sa SEC at isasali kayo sa mga group chat at ipapasok kayo sa mga Telegram at manghihingi sa inyo ng paunang bayad gayong alam nyo naman na ito ay isang online lending company o apps. Kaya ibig sabihin, wala kayong dapat na bayaran bago kayo makahiram. Ibig sabihin, nangungutang kayo. Kailangan nyo ng pera. Hindi kayo kailangan maglabas ng pera. Sila ang bahala maglabas ng pera at kayo na ang bahala magbayad dyan ng buwan-buwan kung ano man magiging usapan ninyo. Ito yung nag-report sa atin, no, sa group. Sana ma-approve ni admin. May ask lang po. Sino na po nakasubok mag-loan dito sa lending tapos ipapasa ka sa Telegram? May gagawin silang group. 5 kayo sa group. Tapos po nakabigay na kayo ng advance fee. Tapos yung 3 nakarelease na daw at natanggap na yung pera. Tapos pagdating sa'yo, ang dami na naging problema na iba na yung number ng bank account mo, bigla. Kahit na alam mo na nilagay mo naman talaga yung tamang bank number mo. Tapos ang ending, kahit di nyo po natanggap yung pera, pinagbabayad ka na po ng monthly. Ang sabi po, hawak daw ng BIR yung pera. Para daw makuha mo yung pera, need magbigay ng 93,000. Kasi tax daw po, tapos iriripan naman daw po ng company nila sa akin ulit yung 93,000 na ibabayad ko sa BIR. May ganun po ba? Sana may makasagot po. Thank you. Well, para sa iyo, eto ko, content ko na. Ibibideo ko na, papaliwanag ko na. Walang ganun. Scam yan. Paalala ha. Hindi ka maglalabas ng pera kung ang hiraman mo ay isang online lending company o isang online lending apps. Ang laki pa lang hinihingi sa'yo, 93,000, tapos naibigay mo pa. Yung tamang bank account number mo, nakakakabayan, ha? Paalala lang, huwag kayong basta-basta magbibigay ng tamang bank account number ninyo sa kung saan-saang mga apps, sa kung saan-saang mga group, kung saan-saang mga sa kung saan-saang kayo hindi nyo makilala. Ibibigay nyo yung tamang bank account number ninyo. Medyo nakaka-alarma yun kasi kukunin yung tamang number ng bangko ninyo. Maaari silang manghimasok dyan at maaaring gumawa ng paraan para makakuha ng pera sa inyo. Ito yung maaaring mangyari dyan. Pag nakakuha sila ng tamang number, maaaring pakialaman kung ano man yung nilalaman o yung mga savings na nakalagay dyan. Yun ang ingatan nyo. Huwag yung basta-basta. Tingnan nyo muna lagi sa SEC. Ito yung sabi ng SEC tungkol dyan. Ito, pakita ko muna sa inyo yan. Na huwag kayong basta-basta uutang sa mga ganitong klase, yung mga may advance fee scam. Huwag kayong makikipag-transaction dyan. At wag kayong makikipag-usap dyan. Kahit tingnan nyo sa SEC na kung rehistrado sila, kung ganyan naman may ilalabas kayong pera dahil nasa BIR daw. Isa pa yung isa, ha? Pala lang. Ang BIR walang kinalaman sa pag-ipit ng pera sa isang online lending company o sa isang online lending apps. Ang BIR, nagtatax lang yan. Kumbaga, yung online lending ang dapat magbayad ng tax doon sa BIR. Wala nang kinalaman sa pera nyo na hinihiram yung BIR. Yun lamang po ang gawain ng Bureau of Internal Revenue. Ang kumulekta ng buwis sa mga negosyo o kung saan naman yung mga korporasyon na nakarehistro sa BIR. So yun, ang laki pa man din ito. Tapos
Ang nakakahalata lang din dito, meron silang 5 katao doon sa group. Yung 3, nakakuha na raw ng pera, pinapakita pa. Ayan, sabi nga na, nakakuha na raw na yung 5 tao. Yung 5 tao, yung 3 raw, nakakuha na. Tapos pagdating dun sa, kunwari ako yung humihiram, nagkakaroon na ng problema. Mali raw yung mga number ng bank account. Kahit alam mo naman na tama. Doon pala magduda na kayo. Doon pa nga lang nga sa advance fee, magduda na kayo. Doon pa nga lang nga sa BIR na iniipit yung pera nyo, magduda na kayo. Lagi nyo tatandaan, ha? Walang madaling pera. Nanghihiram kayo ng pera rito. Hindi kayo dapat yun maglalabas ng pera. Tapos gagamit. Ito naman yung sasabi ko sa inyo, mga group chat, mga telegram. Huwag kayong basta-basta nagpapaniwala sa mga telegram na ipapasok kayo dyan sa sali. Tapos kakaroon kayo mga convo, mga chat-chat. Hindi nyo alam, baka may nakukuha na yung info ninyo. Huwag kayong basta-basta pasok ng pasok dyan. Lalo na kung nakapublic pa yung mga Facebook ninyo, yung mga messenger ninyo. Baka mamaya, yun yung mga style, yung mga modus ng mga online lending na yan, na kumukuha lang ng info sa bawat tao na sumusubok pasukin yung mga online lending na yan o yung mga online investment na yan. Lagi nyong alalahanin, ha. Yung mga ganitong bagay ay napakalaking kalokohan. Wala kayong babayaran dyan. Wala kayong dapat ilabas kung kayo ay nanghihiram sa isang online lending corporation. So, sana maging sa inyo, aware to, ha. Lagi nyong papaalala sa inyo na, lagi nyong isipin, wala kayong ilabas sa pera pag kayo nangungutang. Lagi nyong isipin, hindi walang kinalaman ng BIR doon sa pag-ipit ng pera ninyo. Lagi nyo ring isipin na kapag tama ang binigay ninyong bank account number, maaari magkaroon kayo ng problema pagdating ng araw dahil maaaring makuha yan ng isang online lending scam, ng isang online scam o ng isang cybercrime scam. Kaya lagi kong palala sa inyo, maging mapagmatsyag kayo, huwag kayong basta-basta nagpapaniwala sa mga ganitong klase ng mga modus. Ang hilig kasi natin sa easy money, no? Kaya ako, naging matuto na rin ako, maging napagmatsyag na kanina ko sa bawat bagay, bawat pagpromote ng mga ganyan ng mga online lending, ng mga investment. Hindi ako basta-basta nagpapaniwala dyan kasi nga, if it is too good to be true, then it is not true. So yun, mga ka-janitor, ang nilingkod ka, Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola.